Good day mga ka-trouble. Dala naman tayo sa ating balitang basketball. Pero bago yan, huwag kalimutang subscribe at hit na rin ang notification bell para maging updated kayo sa ating mga video. Mga ka-trouble, ngayong araw, may balita po ako about sa Asian Games sa 5-on-5 men's division. Dito po sa nagaganap na laro ng Gilas Pilipinas at itong Jordan team. So masamang balita sa mga ka-trouble dahil natalo po tayo dito sa team ng Jordan sa score na 87-62. So tatambakan po tayo ng 25 points ng Jordan. Talagang malakas po sila kasi sila po rin yung lumaban dun sa FIBA World Cup kung matatandaan nyo. Samantalang sa atin halos kalahati po ang nawala ng ating malalakas na mga players. Simulan po natin sa first quarter, doon po lumamang Gilas sa score na 13-6. Kaya lang nagkaroon po ng 10-0 blast itong Jordan bago matapos ang first quarter. Kaya naagaw na lang kalamangan, 16-13. Pagdating ng second quarter, doon na po malagwa itong Jordan at tinambakan po tayo hanggang 13 points. Matapos po ang second quarter sa score na 42-29. So, malaking adjustment po ang nagawa ng Jordan, lalo na yung first quarter. Pero pagdating ng third quarter, kailan natin sa team ko nagagawa ng malaking adjustment at naitabla natin ang score sa 52-all. Kaya lang nagkaroon ulit ng 7-0 run itong Jordan team. Talagang hindi po sila sumusuko. Sa kada bato ng Gilas ay talagang meron silang pamatay sunog. Lalo na to si RHJ, si Ronde Hollis Chopperson. Lagi siya may sagot sa mga atake ng Gilas Pilipinas. Pagdating ng fourth quarter, doon na po tayo tinambaka ng malaki-laki at umabot na siya ng 25 points. Pero si Brownlee ay may shooting na 8 out of 22 para pangunahan itong Gilas Pilipinas with 24 points. At tinulungan naman siya ng kanyang kabarangay na si Scotty Thompson with 11 points. At another kabarangay naman ay si Japet Aguilar with 8 points. Pajardo with 8. Perez just 5 points. At si Kawami ay may 4 points lamang. At si Lasheter ay may 2. So natalo po tayo dahil sa ating poor shooting. At si Calvin Aptana ay naglaro ng mahaba-habang minuto. Pero ni isang puntos ay wala po siya. Kasama niya dito si Chris Ross, Chris Newsom at si Tolentino. Talagang malaking pagkatalo ito ng Gilas Pilipinas at ang mga kalaban nila sa do or die match against Qatar. Yan po mga kalaban ng Gilas Pilipinas at kung papala rin tayong makapanalo dyan, tayo tutungo na sa quarterfinals para harapin ang malakas na Iran. Although hindi ito yung Iran na malakas kasi wala na si Haddadi. So may pag-asa po tayo dito Gilas mga ka-trouble kasi talagang kung saswerte-swertein tayo baka makapasok pa tayo sa semifinals kung matatalo natin ang Qatar at itong Iran. At tingin ko malaking pag-asa ng ating Gilas Pilipinas. So kailangan taga natin ng konti pang amuyan ng mga players kasi talagang bago lang po ang halos ang 7 dito. Kaya talagang mahirap na magkaroon sila ng chemistry sa laro. So pero tingin ko talagang malaking pag-asa ng Gilas kung matatalo natin ang Qatar at makakalaban natin ang Iran kasi nakaiwas tayo sa malalakas na China katulad ng China at of course Japan at Korea. So swerte pa po tayo mga ka-trouble. Kung magkataon, andito yung malakas na Iran na mga kalaban natin. Pero syempre, kailangan taga natin manalo sa mga susunod na laro. So kayo mga ka-trouble, naman sabi nyo sa laro ng Gilas Pilipinas at may pag-asa ba tayo dito laban natin sa Qatar at sa Iran? Mag-comment na sa baba at isa-isahin natin yan. Once again, this is Troubleshoot. I'm out.